Ramdam niyo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Well, perfect sa malamig na panahon ang cravings ko ngayon. Parang nagka-crave ako sa Lomi. Pag Lomi kasi Batangas di ba? Makapunta kaya ng Batangas. Hindi mo masyadong traffic. Let's go. Tayong Batangas. Makatulog nga muna. Mukhang mahaba pa ang biyahe namin. Ma'am, nandito na po tayo. Past 12 pa lang, di ba umalis tayo doon? Past 11, wala pa isang oras na nasa Batangas na ba tayo? Ma'am, hindi nyo na po kailangan makarating pa ng Batangas para makatikim po ng authentic na Loming Batangas. Dito po, masarap yung Loming Batangas nila. Sigurado ka ba? Yes po, ma'am. Totoo nga yan. Masasabi ko kaya ang craving satisfied sa kanilang Lomi Batangas? Kapag natikman ninyo yung Lomi namin, parang kumain ka na rin kasi sa Batangas or umuwi ka na rin ng Batangas. Yung mga customer namin, binabalik-balikan nila. Kahit ito lang kainin ko, busog na ako kasi sa sobrang dami. Sulit na sulit po. Ang mag-asawang may-ari ng karinderyang ito na sina Marie Chris at Dom hindi experts sa pagluluto in real life, pero kinakarir ang kanilang negosyong Lomihan. Yung pong in charge sa cooking namin, yung brother-in-law ko po, siya po talaga yung nag-aasikaso nung pamimili, yung menu namin everyday, sa kanya po yun. Nagbukas ang kanilang munting kainan noong 2014 sa Jeepney Terminal sa labas ng isang mall sa Quezon City. Tulad ng ibang karinderya, specialty nila ang mga lutong bahay na Pinoy ulam. Pero dahil maraming mas naunang kainan sa lugar, nahirapan silang magpakilala at makipagkompetensya. Pinili nilang lumipat ng pwesto pero hindi lang pwesto ang nagbago, naghain din sila ng mga bagong putahe. Nag-isip din kami ng produkto na tatatak sa mga customer. Naisip namin yung Lomi Batangas. Tubong Ibaan, Batangas ang pamilya ni Dom. Kapag umuwi sila ng probinsya, matik na kasama sa food trip ang Lomi Batangas. Meron kaming dinadaan ng mga lumihan na talagang kinakainan namin tuwing uuwi. Nagkataon namang alam ng nanay ni Dom kung paano magluto ng Lomi Batangas. Kaya noong 2018, isinama na nila sa menu ang pambatong Lomi ng mga Batanggenyo. Nung una po, medyo hindi po nila kilala kasi iba po yung Lomi nandito sa Maynila. Medyo may gulay, tapos may lasa na. Ito, yung Lomi, ikaw yung gagawa ng pangtimpla. So, nung una, medyo kino-compare nila. Pero nung tumagal, nagustuhan na rin po nila. Isa sa mga sikreto sa masarap nilang Lomi Batangas ay ang ginagamit nilang Pansit Mickey. Yung Making Batangas, talagang inaangkat namin yan. Which is, ito yung nagpapasarap talaga. Yung aroma niya, ito yung masasabi na talagang lutong Batangas yung isiniserve namin. Yun yung mas nakilala yung Dandy Kitchen sa Lomi Batangas. Para mas espesyal, naisip din nilang lagyan ng iba't ibang toppings ang kanilang bersyon ng Lomi Batangas. Itlog, siamay, lechon kawali, atay, Shanghai, chicharon, at giniling. Literal na overload dahil sa nag-uumapaw ang toppings. Puwera sa chicharon, sila rin ang nagluluto ng lahat ng toppings ng kanilang Lomi Batangas. Nagkakahalaga ang regular size ng 79 pesos, habang ang jumbo with extra toppings naman ay 129 pesos. Yung isang jumbo Lomi namin na nagkakahalagang 129, pwede nyo pong paghatian ng 3 to 4 person. Kaya dinadayo-dayo ko po talaga dito kasi sobrang sarap po ng Lomi. Hindi ko talaga mapaliwanag yung gano'n po kasarap. Yung pinakasabaw na yung unique, doon ko nagustuhan. Tapos yung laman niya, hindi siya tinipid yung lasa. Yun yung hinahanap namin dito. Sulit na sulit yung bahay namin. At dahil bumenta ang Lomi Batangas, dinagdag na rin nila sa menu ang Goto Batangas. Home away from home para sa mga beshi nating Batanggenyo at Batanggenya. Ayan mga kapuso, dito po tayo sa Dandy Kitchen and Lomi House. So, una natin titikman, Goto. At syempre, alam naman pagka Batangas may Lomi. So, yan ang ipinagmamalaki nila dito. Malaman natin kung
yung talagang maipagmamalaki. So, tikman natin. Ito na yung gotong Batangas. Ang gotong Batangas, walang rice. Yun ako kasi may rice eh. So, ito puro nakikita natin. Lamang loob ho ito ng baka. Yan. Puro laman loob. So, lagyan ko ng kalamansi. Kasi nilalagyan yata nila ng kalamansi. Pero hindi ko lalagyan ng sili. Ayoko na maanghang. Ito natin. Nako! Yan. Init. Uy, ang sarap. Sarap. Authentic nga. Masarap. Malambot. Tama-tama yung lasa. Ito nga yung gotong Batangas. At panalo sa dami ng laman. Sa laman pa lang, sa mga ano pa lang niya, busog ka na. Nalo. The best, Lomi. Sa isang araw, nakakaubos lang naman sila ng 20 kilo ng Mickey. Kung dati po, hirap kaming makabenta ng 1 kilo. Ngayon po talagang halos nagre-range po kami ng 20, more than 20 a day. Kaya naman mula sa halos palugi ng kita sa dati nilang pwesto, malaki-laki na rin ang naging pagbabago sa takbo ng kanilang negosyo ngayon. Kumikita kami ng malinis na 30 to 50,000 a month. Nakabili rin kami ng maliit na lote sa Batangas. Nakapagpagawa na rin po kami ng bahay namin dahil sa negosyo na to. Dito rin nila kinukuha ang pangtustos sa pag-aaral ng kanilang 3 anak. #NeverGiveUp. Yan ang mantra sa buhay ng mag-asawang Maricris at Dom. Saan man tayo dali ng ating mga paa, nakatatak sa ating puso't memorya ang hindi makalimutang lasa ng mga pagkaing bumuo ng ating kabataan at pagkakakilanlan na maaari rin maging rekado ng pag-asenso.